Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin just now. Grabe malaking gulo to. Senator Bato umalma na. PBBM kumurap Kongreso tamba na taranta. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni News PH. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng mga uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Si Pangulong Marcos po kumurap dito po sa hamon ni Senator Bato na sinasabi niya na magpakalalaki ka. Sabihin mo talaga kung ano talagang ICC. Ito ba ay welcome sa Pilipinas? Ito ba ay pinag-uutos niyo na ba na kami ipakulong talaga? Yan po ang matinding hamon ni Senator Bato. At ito po, ngayon po, no to ICC na naman tayong ngayong araw, no. Sinabi po ni Senator Bato kasi puta kalat na naaresto na sila eh. In fact, kinote niya si Trillanes, no? Kaya sabi niya, walang saksakan sa likod. Ha? Para alam namin, magpakalalaki ka. Pangulong Marcos, sabihin mo talaga sa amin kung pinapasok mo ba o hindi. Yan po yung topic natin kagabi, no? Be man enough, no? Na wala na paligoy-ligoy, wala na saksakan sa likod. O yan po talaga yung totoo. Ngayon pong umaga, medyo nanginginig-nginig pa po si Pangulong Marcos nang sinasagot niya yung mga reporter. Ito na po, no? Balik na naman tayo sa no to ICC. Ayan yun eh. Ayan, no? Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Ang linaw po nito ha. I do not consider, ulitin ko lang, mali ba na? I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Okay. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure, dito po ako nagiba, no? Binabantayan namin sila. Ibig sabihin, narito na sila. And in fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Yan po. Ako sa tingin ko, no? Ito po sa tingin ko, ito po yung direct reaction niya dito sa matigas na pahayag ni kasi hindi na mga binitawan ni Senator Bato. Para alam namin kung anong susunod namin ikikilos. Hindi po sinabi Senator Bato na pag pinapasok nyo talaga yung ICC, magtatago kami o kami ay kung ano, para malaman namin kung ano yung susunod naming ikikilos. Alam niyo po, bat po ng atake ngayon, no, si Pangulong Marcos. Hindi naman po yan, kagagawan din po nila yan. Kasi, alam niyo, in fairness, napakaswerte po ng Pangulong ito. Wala pa po tayong major na mga bagyo, wala pa tayong major na mga sakuna, wala pong pandemya, no? Ang nakakabwisit yung mga tauhan nyo eh. Pangulong Marcos, lalo na yung kamag-anak incorporated nyo na dahilan talaga ng lahat ng kaguluhan. Alam niyo po kung kayo talaga mga loyalist, mga Marcos loyalist po, maraming Marcos loyalist pa dito eh. Alam niyo sa totoo lang, no? Magtapatan tayo. Alam niyo naman kung sino sumisira sa mga Marcos ngayon. Kung ipagtatanggol niyo pa rin yung sumisira sa mga Marcos, talagang ganyan. Di ba? Alam nyo na walang kaguluhan na to kung hindi dahil dyan sa mga sumisira sa Marcos loyalist kayo. Sabi nga ni Senator Amy, hindi naman Marcos yan. Oh. Yun po, yung hindi Marcos na pinagtatanggol ng mga Marcos loyalist, yun mismo sumisira sa mga Marcos. Simple-simple lang po. Lahat po yan nagugat. Ito ang wish nyo to nung araw eh. Nung nagka-unit team, gusto nyo na kagad biyakin eh, dahil wala kayong tiwala sa mga Duterte.
Ayaw nyo maging presidente si Sara sa 2028. Gusto nyo kagad tablahin. Di ba ito yung wish nyo? Yung magkabitak na yung unit team. Huwag kayong mag-wish ng mga alanganin. Ngayon nyo na-realize, no, na yung pinakamalakas ninyong kaalyansa, tinablan ninyo yung mga Duterte. Ngayon, hirap na hirap kayo. Atake kayo kabi-kabila. Nagtataka kayo siguro kung bakit kayo atake kabi-kabila. Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tatablahin nyo, anong klaseng pamumuliti yan? Yan po ay very amateur. Hindi po gagawin ng mga Marcos yan. Tignan nyo si Aimee, yan, matalinong Marcos. Pero yung mga Romualdez na wala naman, buhat nung nagsimula, kailan ba nakilala yung mga Romualdez nung naging asawa ni Marcos? Magtapatan tayo. Nung napangasawa. So yan nga mga karibin natin, talagang binabanatan ngayon si Senator Aimee Marcos, no, ng mga loyalista kasi nga po kumakampi po siya sa mga Duterte, no? Medyo naano rin si si Senator Aimee Marcos, no, dun sa prayer rally, no? Kasi talagang binanatan po talaga yung kanyang kapatid, no. Binalatan po talaga ng mga Duterte itong kanyang pamilya. Kasi hindi lang naman po si PBBM yung tinira sa prayer rally yun eh. Pati po si Tamba. Diba? Talagang kung baga dinurog na. Oh. Dahil nga po dyan sa People's Initiative na gustong-gusto nilang ginagawa, di ba? Na hindi naman galing sa taong bayan kung di galing sa mga kongresista. At isa pa itong ito pa mga karibin natin sa ICC, no? Tama rin naman si Senator Bato, di ba? Prangkahin na lang po sila. Di ba? Prangkahin na lang po sila ni PBBM kung gusto talaga niyang papasukin, di ba? Para makapaghanda rin naman sila. Mahirap naman yung kung nandyan na, hindi pa sila handa. Di ba? Kasi nangako naman di ba? Nangako noong kampanya na hindi pa papasukin ng ICC. Pero ngayon strong statement pa rin. Hindi pa papasukin. Pero ang problema lang mga karibin natin, nakapasok na nga. No, sabi ni Atty. Harry Roque, nandito na nga nakapasok na nag-iimbestiga na. May mga lumabas ng balita na sinabi ni former Senator Trillanes na tapos na ang investigasyon, no? Aarestuhin na lang ang mga Duterte. Nako po. Ni Imelda si Marcos doon lang po. Hindi katulad ng mga Marcos mula tatay, talagang politiko. Okay. Sa totoo lang po, yung Kamag-anak Incorporated, parang bigay na yan. Puta, huwag nyo sabihin kaya nananalo yan dahil hindi sa Romualdez. Diyan sa lugar nila. Okay. Kaso, it's too late Tinablan nyo na para kanino? Tinablan nyo si Sara Duterte para kay sino kunwari para kay Franz, di ba? Pinagtanggol nyo si Franz Castro, ipinagpalit nyo si Franz Castro kay Sara Duterte. Wala pa ilang buwan pa lang nirarally na kayo ni Franz Castro. Sino nagrarally ngayon sa Batasang Pambansa sa Congress? Si Franz Castro. Siya yung namumuno ngayon na rally laban sa inyo. Laban sa Kongreso na nagsusulong ng tsa-tsa. Hindi kayo marunong pumili, hindi nyo kayang i-appreciate yung mga kakampi nyo. Napakasama po. So, isa pa yan mga karibin natin. Ngayon, nagkakawatak-watak na po yung grupo ng mga attack dog. Dahil nga po, ayaw rin naman nila ng charter change mga karibin natin, no? Ngayon, yung mga dating kakampi ni Tamba, no, ay siya na mismo yung kinakagat ng kanyang sariling mga attack dog mga karibin natin. Kasi nga po, hindi po solid yung nila, yung samahan nila. Hindi po solid, kaya ganyan po nag-aatakihan na po sila, no? Sa bagay mga karibin natin si PBBM nga at si BP Sara, di ba? Uniteam. Uniteam na nangitim di ba? Ito pa kayang si Tamba at saka Makabayan Black, di ba? Kung hindi ito magkahiwalay. Magkaiba kasi ang paniniwala nila sa isa't isa. At ginamit lang nila yung isa't isa para labanan yung mga Duterte.
Kaso, di ba? Hindi nga po nagtagumpay. Sabi nga po ng COA, wala namang nakitang anomalya. Di ba? O, ano kayo ngayon? Kasi yung tinira ng Makabayan Black, di ba? Yung CIF. Sinabi na nga ng COA na walang anomalya yung 125 million ba yon na CIF ni BP Sara. O, inaudit na po. Ngayon, ang sigaw ng taong bayan, kayo naman pong mga kongresista. Kasi mukhang nawawala na po tayo sa unang pinag-uusapan, di ba? Nagsimula lang po yan nung itanong ng taong bayan yung mga resibo ninyo. Ngunit, di ba? Simula lang itanong yon, marami na pong issue hanggat napunta na po tayo dito sa Chacha, People's Initiative, ICC. Nako, di ba? Pero yung original na issue, yung tungkol po sa paglalabas sana ng mga resibo nitong mga tonggrista, nawala na po. No? Bihira na po tayo ngayon. Dati, lahat ng comment, di ba? Sige na nga, yan, maglabas na sana yan. I-audit na sana yung mga kongresistang yan. Pero ngayon, wala na pong nagko-comment ng ganun mga ka-review natin. Natahuban na po, no? Yung issue yan, ng napakaraming issue, no, na ginawa rin nila. Magaling po sila mga ka-review, ha? Na yung pinakamalakas ninyong kaalyansa, tinablan ninyo yung mga Duterte. Ngayon, hirap na hirap kayo. Atake kayo kabi-kabila. Nagtataka kayo siguro kung bakit kayo atake kabi-kabila. Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tatablahin nyo, anong klaseng pamumulitika yan? Yan po ay very amateur. Hindi po gagawin ng mga Marcos yan. Tignan nyo si Aimee, yan, matalinong Marcos. Pero yung mga Romualdez na wala namang, buhat nung nagsimula, kailan ba nakilala yung mga Romualdez nung naging asawa ni Marcos? Magtapatan tayo. Nung napangasawa ni Imelda si Marcos, doon lang po. Hindi katulad ng mga Marcos, mula tatay, talagang politiko. Okay. Sa totoo lang po, yung Kamag-anak Incorporated, parang bigay na yan. Puta, huwag nyo sabihin kaya nananalo yan dahil hindi sa Romualdez. Diyan sa lugar nila. Okay. Kaso, it's too late eh. Tinablan nyo na eh. Para kanino? Tinablan nyo si Sara Duterte para kay sino kunwari, para kay Franz, di ba? Pinagtanggol nyo si Franz Castro, ipinagpalit nyo si Franz Castro kay Sara Duterte. So yan mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, maraming salamat po.